ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, itakwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita. Pangumusta. Ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ngatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga informasyon. Info Sentrum. Pen Bumida. The voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Mopay nga kalup mga kabarangay, welcome aton Wednesday. Miyerkules na mga yan, happy midweek. Welcome aton taramdan na Info Sentrum. Atipen pumida as usual, ito na iyo kahampang, ayan nga mga oras. Kaupod natin didi Master Control Engineer Alcuin. Baldo Nigido, chance meter Chief Tig Joey, pinaagito na supervision ni Ate Ruth. Kumusta na? Baay, Ate Merns, message kakulup, nakaing ka na dama kuno kakulup. Uy, maupay nga kulup, di na naman bungtuhan na may dolong. Good afternoon. Labi na ito na mga panalugon nga barangay. Ano ba nga barangay na ito na ginagian na kakulup? Oo. Tipakadto barangay Malubago, dida kami sakayhin pump boat. Ngadto naman Malubago, barangay Gindalitan. Mapay nga kulub nga dahiton aton na mga kababayan an aton
mga benepisyaryo ito na puro kalusugan ito na Department of Health baagin na dumog hin na mga residente. Damo agto na mga dumuroong dida naman barangay Malubago Maydolong mga taga Department of Health. Dirila din aton nga DOH dirila aton na provincial office and Eastern Samar nga Department of Health. So may dagihapon na mga bisita from DOH Regional Office 8 ngan syempre aton na nagdumarahin monitoring and implementation na puro kalusugan adto na mga taga Central Office. Sige, uning na ibabalita tain nga na pira pa nga pamulong hadton mga nakaistorya naton na kakulup bungtuhan na Maydolong maupay nga afternoon. Labi na nga dakan Dr. Samuel Baldono ito na Municipal Health Officer na Maydolong mo good afternoon. Vice Mayor, itong Vice Mayor, Dr. Salit pasalamat ni Dr. Baldono nga may dahi kaagapay hangaran ka na Dr. Mimi. Dr. Emmanuel Garfin, ito na BC Alcalde, ito na bungto ito na Maydolong. May dagiha po na hirabagong doctor to the barrio. Bata pa, kilala pa ni Ate Pen. Mapay nga kulop nga naman ka na Dr. Badokdok, taga diniha aton Barangay Bato, syudad dito na Borongan. Bago pala hiya nga na-assign, yan na pala ata month na-assign salit giglipay adto na mga residente ngadtuhan mga tayaw nga kabarangayan kay may ada na talaga hira labot la ka na Dr. Baldono magiging kabakyang gihapon ni Dr. Samuel Baldono ito na Municipal Health Officer at doon Dr. to the barrio nga Dr. Badukdok. Unina may kita mga pictures nga nasugad man video para naman makita niyo kung ano iton sitwasyon dito naman panalugon nga kabarangayan. Dida naman Maydolong. So sa inihiton ato na tatalakayon yan ang agulup an field monitoring han mga taga Department of Health Central Office ito na programa nga purok kalusugan. Nga mamayda pa nga di oras pero paano nga mga info balita para diri kasangkay maligbukan ano ba ito na latest yan ang adlawhan Wednesday. Alright, so kabarangay, tagang talaan ay panahon, di naman public service announcement, hala daw. Although iton Sabado pa ini, March 14, adihin panawagan hiton Isamelco, oo. Maiha-iha pa damay iton niya ding brownout, alas 6 iton aga, nga da ka alas 5 hiton kulup. So diin bain nga mga lugar nga magkakamayadahin na power interruption hito na Sabado, March 14, 6 a.m. gadahiton ka 6 p.m. may dahinipan titistinga ng power transformer nga na substation protection equipment. May dagihapon na mga correction hin mga hotspots ang mga apektado nga mga lugar mga bungto hiton Sulat, Taft, Canavi, Dolores, Maslug, Oras, Arteche, San Policarpo ngan Hipapad. Karagsid ngunti kang hasulat down to Hipapad. So makaka-eksperyensya ka mo hin brownout alas 6 ito na aga nga da alas 6 ito kalap. Kamaiha ko no Ate Pen. Inataman, lugar masayon ning katuan. Adi daman hin may limitado ito na serbisyo outpatient services sa Eastern Samar Provincial Hospital. Asyagad nga damo kanina adto na tao ESPH kay yana ngayon nga kelep tinikangan yana nga dabuas waray consultation.
So iton ESPH, adi paanunsyo no iton Eastern Samar Provincial Hospital outpatient consultations pagbubuhaton la iton aga 8 a.m. nga dala ka 12 noon tinikangan iton yana nga adlaw nga dabuwas. Duha ka adlaw ano nga kada haagal adapit iton pangonsulta kay magkakamay adahirahin na earthquake drill. So partisipar ano iton pera dida nga mga frontliners. Pero syempre dida iton emergency services sa ER fully operational lagi hapon. Emergency gud iton ano, fully operational ang anda maghatag iton essential medical care iton ER. Kaparte inihiyang drill hiton padayon nga panalingkamot ano hiton facility iton ESPH nga mapakasig iton earthquake preparedness nga masiguro iton katalwasan safety iton mga pasyente iton staff iton mga bisita in kaso may ada talaga no actual emergency. So pahibaro ini hito na pamunuan hito na Eastern Samar Provincial Hospital pinagi ka na Dr. Jessica Sabal Berino. So tinagtikang iton kaninahan aga kada agala ano iton kun pangonsulta 8 a.m. nga da 12 noon. So nagtikang iton kanina nga da buwas nga adlaw Marso 12. Darahining earthquake drill nga tatambungan ano hiton pera nga mga personales hiton ESPH. Maupay nga kulog madakan Jen Golmatiko, maupay nga adlaw. Maupay iton ato na panahon ano, yan nga mga oras sa dinihal syudad hiton Borongan. Pariho damain han pagkadto namon kakulop ano dito naman barangay Malubago yadi man Engineer Alcoy nala ipakita laanay natin ano iton pagsakay tikang gindalitan so tikang gindalitan ngadto naman barangay Malubago barangay Gindalitan ano pera iton kaminutos mga more or less mga 30 minutes maiha gadama ano mga 30 minutes sa tipakadto yadi man tipakadto Malubago amo iton salog ano nga brown and color kay darahad ton uuran syempre brown kakulup adton kasalugan. Pero okay man, malinaw, maupay adton aton na biyahe mga almost 30 minutes. Iton nga kuha han nakadi kami hithan Igbaw ano han barangay. So amo iton duungan ano kon pag-abot yada naman iton ira steps kanan barangay Malubago. So amit hiya ano an pagkadto natin kakilip Ate Merns nga nailiw ka. Ubiha mga kaumhan utanon dumangan ka. Anon ato naging kadto barangay Malubago nag-invite adto na Department of Health para naman hadto na field monitoring hadto na programa nga giupay no ito na DOH ito na tinatawag purok kalusugan. So may dalawat kita dida mga pictures sa Engineer Alcuin adto na didto na mismo ano han barangay covered court Malubago covered court no ito na ira dito at least diri hira mauuranan mga por lo menos ito na populasyon ito na barangay Malubago is 300 plus so bayhad ton aton pagpakiana ano nga dahan punong barangay successful adton gindumarang field monitoring so amitiya Ate Merns ano adton field monitoring usa-usa nira adton mga programa no hiton Department of Health under hiton mga serbisyo no ay larum hiton purok kalusugan
kung nahipapatuman bahin na maupay. So, amoy tiya, parang medical mission, pero saring pamanhad to na taga Department of Health. So, kakaiba ini. Kay iton medical mission, kumbaga one time, nga nagkakamay-adahin medical mission. So, iton puro kalusugan, sige-sige na iton hiya, tuloy-tuloy nga ginkakadto hira, weekly, monthly, no, iton mga taga Department of Health, kabakyang iton Rural Health Unit, hadto na bungto, para naman masiguro nga ang mga serbisyo in natatagamtaman hadto na mga residente. So ano ini nga mga serbisyo Ate Merns nan babakuna. Kakulup damo adto na mga kabataan nga nabakunahan maidaliwat mga kanan mga pregnant, kanan mga mothers nga mga serbisyo, nutrition para hito na kaso hito na malnutrition, may dadaman pagtaga TB ngan HIV screening, ngan pagsurapo daman hito non-communicable diseases. May dadaman cancer screening, may da yakap registration, adton kanan PhilHealth yakap, iginrerehistro hira para liwata makuha adton na mga serbisyo hilarom hito na yakap. So nabaruan natin didahan na pakighimang raw tano kan Dr. Samuel Baldono, iton ira naman Municipal Health Officer. So nagtikang adton puro kalusugan last year la. So bag-ula. Actually ini nga programa nga tuloy-tuloy nga health services last year la ini nationwide. Diniha aton ha Eastern Samar adton pinakauna hini an launching an pinakauna talagang recipient anuhan puro kalusugan an bungtuhan San Julian. So nagsunod-sunod na iton Borongan may daliwat invite ito na provincial DOH buwas nga adlaw ma-cover liwat kita dida naman ha barangay San Saturnino. So nag-invite lihag gihapon adton DOH provincial office para pag-cover. Ada gihapon iton DOH Central ngan syempre adton mga taga RHU dinhi aton syudad hito na Borongan. So aanhi pa iton mga taga Central Office. Tinikangan kakilip nga adlaw may dahira San Julian hirayana. Tuliwat hirayana San Julian ngan buwas naman dinhi aton syudad hito na Borongan. Kakilip dito naman may dolong. So tulula adto an dati han last year kung tawagan pilot barangays adton cover han puro kalusugan. An barangay Kamada, barangay Tagaslian, ngan adton barangay Malubago. So yan naman sa ringhi Dr. Baldono nanapulo na. So 50% iton ira 20 nga mga barangays yan na in-covered na hiton na puro kalusugan. Kasumpay hini sige daw Engineer Alcuin aton pamatian hi Sir Ray Justin Ventura. Ya ini iton health program Chief Health Program Officer iton DOH Central Office. Iya dida iginlaygay ano ba iton panuyuanan hini naman nga ira pag kadto hiton mga munisipyo ngadto pa down to barangay level. Ano ini nga tinatawag field monitoring nga niya gihapon igin istorya adton background hiton purok kalusugan. So tikang inhiya ha Central Office. So adi ato na pamatian hi Sir Ray Justin Ventura. Adang 6 didi kita hiton 6 minutes nga video. Oo, may dahit nakasurat or bagong iba-iba yung ini-implement natin. Ito ay pareho pa din nung sa primary care talaga natin. Ang kinaibahan lang po, dati-rati po kasi yung pasyente, sila yung pumupunta doon sa Rural Health Unit or Municipal Health Office or City Health Office. Ang ginawa po natin, ibinaba na po natin, hindi lang sa barangay, actually purok-purok na po. Nakita po kasi ng ating butihing kalihim,
sa Secretary Ted na iba kapag yung nilalapit natin yung serbisyo sa tao kaysa hinahayaan natin silang mag-travel pa. Nakita po namin na napakalaki pala nung expense, nung ginagastos ng ating mga constituents, ng ating mga clients, pag sila po pupunta sa RHU para i-avail yung services. So, yung parehong services po na ino-offer natin doon sa Rural Health Unit, ngayon po, dito na po mismo sa barangay o sa parok, ma-avail na po nila. At hindi lang po one time, no? Patuloy po nating binibisita. Actually po, mayroon tong kaakibat. Hindi lang po yung ganitong nakapost po na parang large-scale activity. May ginagawa po yung ating mga BHW, yung ating mga nurses, sa mga midwife na bahay-bahay. Pinupuntahan po yung mga household natin at may mga follow-up visits po yan para siguruhin na yung mga hindi pa rin makarating dito, pupuntahan pa rin po sa mga bahay, patuloy po bibigyan ng mga services. So, yun po yung kaibahan ng ating Puro Kalusugan. At ngayon po meron pa nga exciting. Dahil po yung bagong programa, pinalakas na programa ng PhilHealth natin, yung yakap po at saka yung gamot, dinala na rin po natin dito, no? Kasama pong nire-register po sila, binibigyan ng services, at pati po yung mga medications po nila, covered na rin po ng ating PhilHealth. So, yun po yung exciting na approach na ginawa natin. Again, hindi po siya bagong programa, pero mas pinaigting po na pag-implement po ng mga existing na programs ng ating Department of Health at of course, sa pakikipagtulungan po ng ating local government unit. So yung Players po ng pag-monitor, no? Actually, eto pong ginagawa natin ngayon, last year pa po ito nagsimula, yung Puro Kalusugan. Yung kanina pong ang binanggit kanina na eto daw po ba yung site. Sa buong Pilipinas po, required lahat ng municipality na 3 barangay. Kada munisipyo po. Last year po yon. So last year po, 8,000 plus barangays na nag-implement. Ang na-cover po niyan ay almost 6 to 8 million population po. Ngayong taon po, dagdagan pa natin. Ginawa po natin 40% of the total barangays in the Philippines ang i-cover with different programs po na ini-implement. So paano po namin malalaman kung ginagawa talaga nila? Meron tayong iba't ibang layers. Una, nagkasabit po sila ng report sa amin. So para makita namin kung bawat munisipyo ba nare-reach yung kanilang mga targets. Pangalawa po, ito pong pagbaba namin, field monitoring. So, tinitingnan po namin kung ginagawa nila yung mga large-scale activity o small-scale activities. Masama rin po kami sa kanila sa mga field work nila. And pangatlo pong layer dun, pag-interview po natin. Tinatanong po natin yung mga community members kung talaga bang nararamdaman nila yung services. So, mamaya po yung mga teammates ko po, mag-i-interview po yan ng mga iilang households, mag-i-interview po ng mga barangay health workers, barangay officials, at saka mga rural health unit workers po natin, para malaman po natin kung maayos po ba yung pag-implement, ano po yung mga bottlenecks, ano po yung mga challenges na na-experience nila. So, yung mga Segmentation. Pero talaga pong ang bulk po ng mga purchase po ng mga commodities, nakaatang po yan sa ating mga lokal na pamahalaan. Kasama po yan doon sa requirement ng ating devolution, no? Kaya sa kanila po nakalagay talaga yung primary care. Pero po, ang isa po sa mga augmentation at maliban po sa mga commodities, tayo po sa DOH, nagbibigay po sa kanilang tinatawag natin na HRH. Yung mga human resources for health po natin, i-deploy po tayo ng nurses, ng midwife. Kaya nga po, meron pong bagong doktor to the barrio po ang munisipyo po, no, na care of po ng Department of Health. So, tulungan po talaga, hindi po natin masasabi na DOH lang po ito or LGU lang po ito. No? Mix po siya ng augmentation from the national government and of course, support po from the provincial and the municipal health office po. So dito sa Region 8, maliban sa Eastern Samar, may pupuntahan pa kayo? Yes po, meron po tayong 3 munisipyo na i-cover dito. Ngayong week lang po. Unfortunately po, hindi ko maalala yung pangalan ng 2 pang munisipyo, no, kasi medyo mahina ako sa mga familiarization sa name. Samar pa rin? Yes po, Eastern Samar pa rin po. So kahapon naman po diniscuss namin. No? So Tuesday ngayon po may Dolong and then meron pong 2 municipalities tomorrow and Thursday rin po na pupuntahan namin. Round po ito kasi ang requirement po sa kanila, pag bumaba dito sa ganitong lugar, dapat po yung mga HRH deployed namin at least twice a week nagbibisita dito. Nagkakandak din po ng large-scale activity. So ito pong dito sa Maydolong, ang strategy po nila, once a month po yung ganitong klaseng activity na ginagawa nila. Hindi po ito sinasabi na parang medical mission na one time tapos na, hindi po ganon. No? Tuloy-tuloy po yung monitoring natin. So, nung 2025 ba ito na? Yes po, nagsimula. So, mula noon, ito pa lang yung first time yung mag-monitor? Hindi rin po. Last year po, nagmamonitor din po tayo. Tuloy-tuloy po. No? Although kami po sa national, dahil limited lang po yung capacity namin, konti lang naman kami, ilang lugar lang ang pinipili namin, yung mga regional offices po natin, tuloy-tuloy pong buwababa yan. Kasi ang mga workers po natin sa regional office, hanggang municipality po meron tayong tao dyan. Tinatawag po natin silang mga DOH representative. So sa Maydolong po, meron tayong DOH representative din po na siya pong patuloy titingnan kung ginagawa po yung implementation ng mga programs. Baka mayroon mo kayong mensahe
mensahe, panawagan sa ating mga taga-Eastern Samar? Ayan, so sa akin po, no, katulad po ng mensahe ko kanina sa community dito, napakalaking parte po ang ginagampanan ng ating mga community members. Kasi po, kahit ibinaba na po natin dito sa level po ng purok o ng barangay yung serbisyong pangkalusugan, kung sila po mismo hindi nila i-avail, wala rin pong mangyayari. So napakahalaga po na dapat po patuloy tayong magpakonsulta, patuloy po nating alagaan ang kalusugan natin. So ang pag-aalaga po sa kalusugan, hindi po sapat yung pag-inom ng gamot. No? Kailangan po sapat yung kinakain natin, tamang pagkain, iwasan po natin yung mga bisyo. So sana po no, patuloy po tayong magtangkilik kasi sa bawat sa bagong Pilipinas po, bawat buhay mahalaga sa amin. So syempre kasama po doon yung kalusugan po ng bawat mamamayan natin. So maraming. Alright, so amad to ka barangay no, Sir Justin, Ray Justin Ventura. Ayan, adi naman sa ring paman ni Sir Justin, di rila ini masaring kanan DOH. So dako talaga naman iton bulig no, iton LGU, iton local government unit. So primary care kanan department iton LGU, tapos iton mga augmentation naman labi na mga human resource ito na Department of Health. So adi ato na pamatian Dr. Samuel Baldono iton RHU Municipal MHO Municipal Health Officer iton Maydolong. Maritiro na pa naman na sa ringhiya next month. Di na maiha. So adi Dr. Baldono. Everyone, nagpapasalamat kami nga gibisita ito amon site amon mga piki barangays, puro kalusugan barangays sa Maydolong, particularly dinhi na barangay Malubago. So bali ini nga barangay Malubago usahan mga tulong nga pilot barangays nga nagtikang hini nga initiative itong DOH usa nga strategy para mapukusan iton mga delivery iton mga basic health services. May wawalo nga mga basic health services nga ginpupukusan nga diin amo ang medyo maluya ang mga indicators han scorecard nga diin nakikita dida ang medyo kinahanglan pakurukusugon ang implementation han mga delivery iton mga basic health services hini nga mga barangays. Particularly dida ang pambakuna sa itiya nga medyo maluya. Tapos of course ang nutrition kay damo haton din may dulong damo ang mga stunting nga amo iton nga usa ka miliwat nga napili han Philippine Multisectoral Nutrition Project nga gintututukan iton nutrition program iton amon bungto. Usa kami han mga napili han mga municipalities din ha province, of course nationwide iton nga PMNP Philippine Multisectoral Nutrition Project. Usa iton nga gintututukan liwat hini nga piki puro kalusugan. And of course ang maternal health para siyempre crucial liwat itong health itong nanay kay medyo di nga mo pa health it nanay apektado naman ang baby ang mga gintatawag naton nga first 1,000 days gintututukan iton para ma-prevent itong malnutrition mga bata. And then of course gintututukan liwat itong water sanitation para ma-prevent itong mga waterborne diseases, mga outbreaks, itong mga diarrhea. So, bali, gitututukan nila ito. Of course, non-communicable diseases, particularly itong pag-provide mga maintenance drugs, itong mga hypertensive. Nagkakameda kita pag-assist itong mga 20 years old and above, itong mga para itong non-communicable diseases, para ma-prevent itong early problem, itong cardiovascular diseases. Of course, gintututukan liwat natin itong diabetes. Kaya damo yan mga cases of diabetes. Usahit mga non-communicable diseases itong hiya. And then, of course, itong kuan liwat, itong although there din prone mga vehicular accident, itong road safety. Usada may itong hiting tututukan. Especially itong mga car line, mga along the road, ng mga barangays. So, bali ang matitihad baga gintututukan. And then, screening hitong TB, ng HIV. HIV gitututukan lang. Kaya actually damo yung mga cases in HIV within the whole, not only in Eastern Samar, not only in our municipality, even hit ibang mga municipalities nationwide, damo yung cases itong HIV. So sa itiyan hagyukuan, part na aton routine nga screening, especially mga among mga pregnant women
Nga of course itong mga teenagers nga medyo kuhan, pero diri kita diri itong compulsory, voluntary. Nagpo-provide lang na kita voluntary counseling and then before itong testing para ma-screen kung wala hira HIV infection. So amit hiyan mga gitututukan hini nga programa nga gingamit ang strategy nga puro kalusugan. So of course nga tanan ng mga basic health services gintututukan naton, pero ang pinupukusan ini nga 8 nga priority nga mga programs nga medyo maluya ang accomplishment especially din hitamon municipality. So amo ito ang kabugusan ng mga kawan para serbisyo pangkalusugan maramdaman sa bawat purok sa ating sa aming bayan sa Maydulong. So yun ang focus. Kaya puro kalusugan, pati house to house, kaya meron tayo mga mobile services, meron mga medical missions na ginagawa. Bali every month binibisita natin ang barangay. Yung mga health workers twice a week, yung mga regular health workers. Kasama na yung mga HRH, yung mga galing sa DOH, mga Human Resource for Health, tumutulong sila para ma-strengthen yung delivery ng mga basic health services. So yun ang ano. Tapos of course, yung mga doctors, of course ngayon, bali, may danan naton bag-o nga doktor yan nga na-assign din doctors to the barrio. So yan na lang March, nag-assume han iya duty din hamon. So dako yan kabulig. Plus it abon Vice Mayor, it happened to be a Dr. Liwat, nabulig liwat it delivery itong basic health services. Kabulig ko itong consultation, pag-provide itong mga basic health services. Alright. Sige. So, buwas natin ang kadugangan para mabatian ta naman adton iba pa, no? Darahiton kaapigi hiton oras. So, aton la i-mention adton additional 7, nga mga barangay didaha Maydolong. So, may da naman tulo. Nahidugang adton Barangay del Pilar, Gindalitan, Lapgap, Umawas, may Bukog, mga Carline naman, nga barangays, Barangay 3, ngan Barangay 4. Kaupay. So weekly, twice a week, monthly, ginkakadtuhira Ate Merns. Salit na sa ring didi Ate Merns. Sana kuno mamay dadamanam didi hiton amon deuk. May dahit didi hiton iyo deuk, buwas kakadtuon nga ni Ate Merns. Pwede man ito na ibadaman siguro. Ipakiana tabuas kay aada ito na puro kalusugan didaig lunsad nga ni field monitoring na lahira ha Barangay San Saturnino kon Barangay Takyang. So dinhi aton syudad hito na Borongay. Kabarangay 43 minutos na nakalabay ha alas 3 alas 2. Di naman adton mensahe pa sa salamat ni Abigail Canales, residente hiya didaha Barangay Malubago. Adi adton iya pasalamat nya mensahe. Abigail Canales from Barangay Malubago. Nagpapasalamat kami nga nahingan ang taga DOH. Nga natagan kami oportunidad nga makonsulta kami ang mga doktor, natagan kami mga medisina. Damo nga salamat kay Makuri it pagkadto na mabungto pag pamamasahe pa kami. Kaya dako nga bulig para haam. Nasugad na si kaniyang taga DOH pagbulig haam. Damo nga salamat. Natagan kami mga medisina. Thank you. Si Abigail Canales from Alright, so nasaring Malubago. Abigail, di rin na nira kinahanglan kumadto hiton bungto or kumadto pa hiton sentro, hiton ira RHU. Kay kun iton barangay, sakop hiton puro kalusugan, hira iton kakadaon. Hiton nurse, hiton doktor, iton mga BHW, iton BHW, permi susudoy-sudoy nga dahiton ira pa ni Malay. Kaupayhin, nga puro kalusugan, kumbaga tuloy-tuloy hiya nga medical mission. Dirila one time nga pa-medical mission, iniin tuloy-tuloy Ate Merns. Samtang, di naman hadto na pagtikang hadto na programa, syempre gina-welcome, mapaso nga gina-welcome ni Vice Mayor Dr. Emmanuel Garfin adton mga bisita. Kay nabaruan natin nga Mayor Attorney Loie Borja nakadtungayan ha Manila kay adton ira League of Municipalities na national chapter na liga ha national han mga
local chief executive na kadto Manila para naman hadton ira katitirok. Adi adton pa-welcome ngan pasalamat gihapon ni Dr. Vice Mayor Emmanuel Garfin. From the province, pumunta lang dito just to evaluate kung maganda ba ang serbisyo natin sa inyo. And I know, alam nyo na palagi kayong paborito kayo ng LGU. Nandito para kami kayo nun. We had a medical mission pa rin last month, almost twice a month, nandito kami. So we are very happy, and I know, malaking tulong yan sa inyo, lalo na ngayon that we have seen, nakita kayo na talagang kailangan tulungan. Kasi ang layo ng lugar nyo, at saka marami kayong ang number one, maraming mga bata dito. Aywan ko kung anong ginagawa niya, maraming mga bata. Pag nagko-consulta kami, ang daming nakahilira ng mga bata. Pero yun ang sinasabi namin, on behalf si Mayor nasa Manila kasi nag-a-attend ng Mayor's League. So inutusan, I was ordered by our Mayor na tulungan para lang maging successful ito at saka sabihin niya, i-entertain yung mga bisita natin na hindi ko alam kung paano mag-entertain, but winelcome namin sila dito doon sa LGU. So nagpapasalamat kami kayo lahat, all the people. Ito kanina sabi ko, ba't parang pamilyar ako nito? She was a nurse sa operating room, palagi pala kami mo. Sabi ko, pamilyar itong mukha nito. At operating room pala makikita kami. So, pasalamat tayo, national, province, and even the people from taga-Maydulong, si Doktora. Malaking tulong yan na binigyan tayo ng Department of Health ng doctors to the barrio. Imagine, mayroon na tayong sariling doktor na pupunta rito. And we will have, magkakaroon pa tayo ng additional doctor na i-replace kay Dr. Baldono kasi magre-retire na siya. So, magiging 2 doktor ang Maydolong. So, maraming tulong yun sa inyo. So, salamat. Hindi ko natagalin para mabigyan din natin ng time sila, yung mga bisita natin. So, in behalf of Mayor Loie Borja, salamat sa pagpunta rin niya dito. And from the LGU, from us, from the Office of the Vice Mayor, we welcome you all. Salamat. Mercedes Salcido, Hernani Llorente. Amanto ka barangay pag-welcome pasalamat gihapon na local government unit na Maydolong nga naman hadton mga bisita. So amat hiya adton pangkabugusan nga ginadumara kakulup. So dito naman na tayaw nga barangay Malubago habungtuhan na Maydolong. Anaton oras ka barangay, 12 minutos na lang aton nahibibilin antes alas 3. Antes kita maghatapos, alada kay nakaagi kita kanina dida naman Office of the Provincial Vet para hito na kariyag humabol pa. Anyway, kuan man ini. Ito na libre nga panbakuna is kanan in celebration hiton na National Rabies Awareness Month. Yan ang bulan hiton March. Pero yan ang adlaw amo nakikiusa ito na provincial vet ito na province of Eastern Samar. Ito na gobyerno provincial hiton na sinirangan na Samar, hindi naman nga pagtaga national immunization adto national vaccination pagtaga anti-rabies. Yan na iton nga adlaw. Pwede ka mo bumisita nga provincial vet office ngan waray hiton bayad. Amo iton pinakamaupay. Ayam, uding, pwede niyo dadun nga PVO. Pero kung di rin naman niyo yan na madaraya na pwede man daman buwas kay bugos iton nga bulan hiton na March. Sige, March 11, unsynchronized, bugos ini nga nasod Pilipinas, amo gindudumara yan ang adlaw March 11, ito national vaccination kontra rabies. May napakita ka barangay, 10 minutos na laog sa mag-alas 3.
Pero sigin talaan mag-lisensya ani kita temporaryo para haton na Wednesday edition hataramdan na Info Centrum buwas na lang Engineer Alcuin adton na iba pang mga video buwas iton aton na programa. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey ha transmitter ngan syempre kabakyang naton di Master Control Engineer Alcuin Baldonido at tipen pumida ini nasa ring gidamoy nga salamat utro maupay nga kelep ha aton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay may dapakita 10 minutos pa ug sa mag-alas 3 sa aton news update. Siyahan lokal nga notisya. TESDA Eastern Samar nagamit 100% adton 72.4 million pesos nga scholarship fund para iniha na tuig 2025. Sobra 2,500 nga mga estehanon ang nabenepisyohan. Kasumpay hini, adi otro aton balikan na naton report. Radyo Pilipinas Report. Hulus nga nagamit ang Technical Education and Skills Development Authority TESDA Eastern Samar ang sobra 72.4 million pesos nga pondo para scholarship programs ang tuig 2025 nga nakaabutin 100% nga utilization rate. Iniyan ginsumat ni Provincial Director Dr. Antonio Waniwan hapakighimang rawhan Radyo Pilipinas didan Marso 3. Sumalakan Waniwan umabutin 2,599 nga individual ang nabinipisyuhan o naka-enroll nga scholars ha magkaiba-iba nga programahan ahensya. Sakupan Scholarship Fund ang unum nga programa. Coconut Farmers Scholarship Program kon CFSP nga ginpondohan hin 4 million pesos tikang Coco Levy han Philippine Coconut Authority para 159 nga scholars. Private Education Student Financial Assistance kon PESFA nga may alokasyon nga 2.5 million pesos para 99 slots, Special Training for Employment Program STEP nga may 14.7 million pesos para 728 slots, Training for Work Scholarship Program TWSP may 14.7 million pesos para 693 slots, Universal Access to Quality Tertiary Education Act Diploma Program han TESDA Schools nga ginalukaranhin 36.7 million pesos para 818 slots ngan Free Competency Assessment Program para ni industry workers nga may 191,489 pesos para 102 slots. Ginpahayag liwat ni Waniwan nga mas ubus ang pondo han 2025 kumpara han 2024 nga umabutin sobra 96 million pesos. Bisan pa hini, naglalaom hiyahin mas sa taas nga lokasyon yan nga 2026 base ha General Appropriations Act kun GAA. Lakipan ginlalauman nga padayon nga pagpahaluag han programa amuan Early Childhood Care and Development Services para han mga daycare workers. Hanakalabay nga tuig nakaproduce ang TESDA Eastern Samar in 100 daycare workers ganyan nga tuig ginlalauman nga madudugangan ini ngadtuin 400 habugos nga probinsya. May gindugang liwat nga slots para han bookkeeping courses nga training para han mga magturot-duhan Department of Education para han first quarter han 2026 umabot nahin por lo menos 30 million pesos ang pondo nga nakarawat han TESDA Eastern Samar ngan ginlalauman pa ang kadugangan nga pondo tubtub ha katapusan nga tuig para han padayon nga implementasyon han mga programa. Ginawhag ni Waniwan ang mga estihanon nga bumisita ha TESDA Eastern Samar Provincial Office para magpahimulos ang mga scholarship programs samtang iginpapatapod ang epesyente ngan hulos nga pagpatuman hini. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang regional naman nga notisya ang pinakahataas nga ani Rice Derby 2025 nahitala dito naman hinunangan Southern Leyte.
Nahitalaan na pinakahitaas nga ani nga 8.38 metric tons kada hektarya haray sa Derby 2025 usa daw gud ini nga kadaugan nga nagahatag hinpaglaom hapag parigunhan na seguridad hapag kaon hanasod. Nakabut adton na record yield han LJ Agroindustrial Incorporated nga nagin-anunsyo ini durante han exit conference han March 6 ha hinunangan Southern Leyte. Igin pakitahan na resulta nga epektibo adto na sayentipiko ngan moderno nga mga pamaagi hapag uuma base mapahataas na produksyon han humay ha rehiyon. Sumalakan Leo Canyeda, consultant ngan anay director han DA8 nanguna adto na Classic Herb Corporation ha biofertilizer category samtang pinakamaupay adto agri-growth ha soil ameliorants ha inorganic fertilizers naman nanguna adto an Asia Agroventures Incorporated. Ha teknolohiya naman mas hitaas an ani han BSWMP Mechanical Transplanting System kumpara ha direct seeding. Samtang sumalakan Jenny Lynn Almeria, RTD for Operations Director, magsiserbi nga basihan ang datos sa paghimuhin mga polisiya ngan rekomendasyon base dugangan pa ang produktibidad. Ginpamatud ang liwat han Derby ngan hybrid seeds, biofertilizers ngan makinarya nakakapaminos ang gastos nga nakakaduganghan kita han mga parag-uma. Pormaliwat nga gin-turnover ang pag-host han masunod nga Rice Derby ha gobyerno probinsyal han Eastern Samar. Oras nga 5 minutos pa ka barangay ug sa mag-alas 3 sa nasyonal naman nga balita. Kinahanglan na tapuson ini nga mga trahedya. Amin ni Anton panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Panawagan hin de-escalation han tensyon ngan pagparigon han kamurayawan ha mga rehiyon nga apektado han kasamukan sugad hadton Middle East, Ukraine ngan Myanmar. Haiya pahayag kakulup nga adlaw gintagan deun han presidente nga dapat unahon ang seguridad han mga inosente nga sibilyan nga siguraduhon nga maabot ang kinahanglanon nga bulig ha mga komunidad nga grabe adton epekto. Ginpahayag liwat niya nga padayon adto na pagtuohan Pilipinas nga pinaagihan pagkaurusa ngan mahinay nga diplomasiya maabot an kamurayawan maiha na nga hingyap hadton katawhan. Kasumpay hini adton pahayagan aton Pangulo. We call for urgent and much-needed action for peace in the Middle East, in the Ukraine, in Sudan, the DRC, the Sahel, Yemen, and Myanmar. Their people continue to live in fear and in despair. These tragedies need to stop. Innocents must be protected, and their basic needs immediately provided. And for the wider region, the Philippines joins the international community in calling for restraint, de-escalation, and cessation of hostilities. Amadto kabarangay adto na pahayag ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos. Oras nga 2 minutos pa ug sa mag-alas 3. Iginmando naman ni Presidente Marcos Jr. ha Department of Public Works and Highways DPWH nga humanon ang mga putol-putol nga priority roads sa mga probinsyan Samar ngan Leyte ha Eastern Visayas. Tuyo ni nga maging madagmit ang pagbiyahe mga motorista ngan commuter ha rehiyon. Sumalakan na DPWH Secretary Vince Dizon, lakip pa mga prioridad ang mga kalsada nga nagdudugtong hatulo nga probinsyan Samar Island ug iba pa nga mga importante nga dalan ha Rehiyon 8. Iginpahayag ni Secretary Dizon nga kaparte liwat hini nga mga proyekto ang pagsuporta ha mga pitad han AFP kontra ha insurhensiya ha lugar. Ginsiguro naman han DPWH nga igpapatuman ang mga proyekto pan infrastruktura pumupagtuman ha direktiba han Pangulo para hamastuhay nga transportasyon ngan progreso ha Eastern Visayas. Kabarangay may napakitaon minuto pa ug sa mag-alas 3 ngan pinaagi hini aton anay i-greet naton mga ka-live stream Jengol Matiko, Gigi Park, maupay nga adlaw watching from Durham City, UK. Nasa ring hati Gigi, wow, that's nice. Puro kalusugan. Alright, so amini ka barangay naton news update at ipen pumida ini utro maupay nga kulop. Mula
mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.